Ito yung documentation ng panimula ulit. 'Di ba, sa mga kasamang nakakaalam, napabayaan ko 'to eh. Kasi yun nga, sinubukan natin maghanap ng ibang lugar na mag-permaculture, saka kumuha ng trabaho, kaya napabayaan natin 'tong lupan 'to. Pero yung natuto ko sa panunumbalik nga sa kultura at saka yung pagiging katutubo. Di ba sabi ko nga sinusubukan ko maging katutubo, pupunta ako sa mga iba-ibang tribo. Ngayon ko na malaya na ito pala yung lupa. Di ba? Ito yung aking ancestral domain. Yung bahay na pinader ng tatay ko is bunga ng paghihirap at sakripisyo niya, ng tatay niya, ng tatay ng tatay ng tatay ng tatay niya, 'di ba? Tapos yung relasyon sa lupa na wala naman political boundaries, walang may pag-aari. Dikit-dikit siya, 'di ba? So, kung gusto ko tulungan ng bundok, maganda dito ko muna siya tulungan sa anong lupa ko. So, ito yung plano. Pinapakita ko para hindi na ako ningas kugon. Explain ko lang. Kasi, para kung sakali yung mga ibang gusto magpermakultura, malaman din nila, hindi mo naman pala kailangan malaking lupa. Maganda magsimula ka sa maliit eh. So, dito muna. Pag titingnan nyo, meron tayong mga tinanim na puno, mga prutas. Okay, kasi dito natin yung gagamitin yung natuto natin sa mga dumagat na tsaka yung sabi nila syntropic agroforestry. So meron akong kaimito, meron ako ditong mga durian, somewhere dyan, may dalawang klaseng kape, may saging, may mangga, meron na anong tawag dito, alam ko somewhere meron pa ditong meron pa ditong atis, may lubi-lubi, okay, meron na avocado, ayan, nakailera siya dyan. Okay, kung titingnan nyo, siyempre mag-uugat yan eh. Ginawa natin ng puwang sa pader, except yung saging, hindi naman malakas ang ugat niyan eh. Ginawa natin puwang sa pader kasi ang gagawin natin, pagkalinis natin to, lalaki yung puno, natural na poste, lalagyan natin ng net, magkakaroon ng dyan, chicken run ngayon yan, manok dyan, nagpe-free range. Lalagyan natin ng bahay nila dyan, dito sila nagpe-free range. Yung soil composting production, dun yon, para dun ang unang pasok ng mga carbon, brown materials. Dami dyan, di ba? Yung mga sa kalye namin, iwawalis ko na eh. Iwawalis namin eh. Kinukumpul namin dyan. Yung peelings ng fruit business, field fruit business ng manugang ko tsaka anak ko, everyday siguro mga apat na balde. Yun ang greens ko. Pag nagtatabas ako, greens ako, ayun meron tayong shredder. Minsan pag hindi tinatamad sinishred, so tineturn natin. Dito pasok, diba? Lahat ng kitchen waste namin nakasegregate na yan. Ito re-revive natin. Ito yung nursery dati, lagyan natin ng bubong. Okay, lagyan natin ng bubong ito. Bahala ko kasi dito may tree house eh. So ito bububungan natin para shaded area. Tuloy-tuloy yan. Ito is lupa na nanggaling dun sa beds. Pag inaano ko dito, nimimix natin sa finished compost. Ito another dry material, pero ito
Fungal dominated compost ang ginagawa ko dyan. Nag-iipon tayo para maging mas matagal to eh. Minsan nakakalimutan ko lang basahin eh. Kaya matagal to. Fungal dominated compost. Yan, para dun sa mga puno. So nagsisimula na ako mag-mulch. Hindi ko nilalagay dry leaves kasi sabi nung nabasa kong research, hindi rin maganda na minsan matagal yung... Maganda i-compost mo muna bago mo siya i-mulch. So papansinin mo, di ba? Ni-mulch ko na yung mga puno. Okay. Eto, nakuha ko to sa natural farming. So summer ngayon, so hindi ako bumili siya ng alaga na lang, bumili siya ng mga punla, mga seedlings. Tinanim ko na, may mga tatanim pa ako arugula. Nagtanim na ako. Okay. Eto parang laruan namin, grass. Gagawin kong natural footpath na dahil yung grass pagka ika-cut mo, diretso na siya, perfect mulching for the beds. Grass mulch ang gagamitin. Eto papalitan ko na rin, gagawin kong grass mulch. So grass. Kada tabas lagay sa bed. Okay. Eto, hindi ko ginawa dito sa dalawa eh. Simula dito mag-hugel culture na ako. Gumagawa lang ako ngayon ng isang hugel culture kasi meron tayo arugula eh. Pwede na itanim by next week. Medyo constant dilig na lang dahil kasi magsa-summer na eh. Pero in the meantime, yung earthworks dito na muna. So eto, hindi ako nagbungkal dito. Pinatungan lang natin yan, makapal na dried grass. Tinumba muna natin yung matataas na leaves eh, yung mga talahib, yung mga quote-unquote weeds. Binagsak ko. Hindi natin tinanggal ang roots. Binagsak ko, nilagyan ko ng leaves. From time to time, bago ko lagyan ito, binabasa ko siya ng todo. So every week, mamaya tatanggalin ko to, babasahin ko todo, tatakpan ko. Bakit ko tinatakpan? Kasi parang init ng araw, naiinitan siya, nagkakaroon ng humid condition sa ilalim na mainit. It creates the bacterial, the conditions for the bacteria to multiply. Diba? Because the bacteria will be the one to break down yung hard pan ng soil. Bakit ko pa bubungkalin? Bacteria kailangan eh. So, earthworks most likely summer, diba? So, pagdating just before magtag-ulan, gagawa na tayo ng beds. Similar to this. Okay, so walang tapon. Yung mga nabubulok, gagawin niya hugel culture. Ang dami nabubulok oh. Hugel culture, kung di naman hugel culture, kasi part din nga ng pagbigay ko na ng workshop dito, yung pottery. I-revive ko to. Basta ayusin ko to. Yung kahoy, ayusin natin para meron akong pang pottery. In the event na meron na COVID na naman or whatever, 'di ba? Yung mga kahoy na nakukuha libre diyan sa bagsakan ng saging, tinatapon lang nila eh. Yan ang ginagamit kong fuel pang kiln pottery. Tsaka tawag dito, gagawa tayo ng ng yung parang rocket stove or Lorena stove, tinuro sa amin sa permaculture aid eh. Para may area for pottery, may area for cooking, may area for baking. Okay, hindi ko lang alam saan si-situate, baka dito ko i-situate pag ganun. Tapos ayusin natin yung yung nakahanap na ako ng tubo eh. Ayusin natin yung design so that walang usok, malesin yung usok. Pag nag-reach siya ng certain temperature, wala na siyang usok eh. Hindi ko lang alam kung kung may mga makakasama sana akong apprentice. Gusto ko gumawa ng stoneware at saka ceramic eh. Hindi ko kasi magawa ng more than 12 hours, so parang meron na lang akong ginagawang amendment dun sa clay
para matibay na terracotta siya. So normally nangyari matibay na terracotta kinakalabasan ko eh. Anyway, hindi naman gagawin ko, hindi naman for food ngayon eh, sculpture na talaga eh. So anyway, ito yon. My hope for to put my money where my mouth is, mag-homestead na ako. Tama na yung pagliligid ko sa buong Pilipinas. 'Di ba? Nagmamarunong. Na hindi ko naman ginawa. Madali magmarunong eh, maging consultant eh, dahil hindi ikaw tumataya eh. Ito ako nagagawa. So, i-document ko to, i-record ko to. Siyempre yung gustong bumisita, 'di ba? Para kung may kaalaman, mag-share kayo. Sasabihin ko yung mga ginagawa ko, tsaka mga problema ko. Katulad doon, ang daming puno dyan, hindi ko tinatanggal agad dahil nalilito ako kung ano eh. Sa totoo lang eh. Katulad itong punong to. Ano ba yan? Hindi ko alam eh. So, yun muna. Beds. Ayusin ko muna phase 1. Rehabilitate ko yung pinaka-importante kasi is soil eh. You feed the soil, not the plant. So, mastering ko muna yung soil, compost, at saka marami kong nakakalat na dyan, African night crawlers. Pero actually tama si Sixto Berber eh. Yung local na worms ang papadamihin natin. So aayusin ko, rehabilitate ko to, aayusin ko yung nursery. Meron pa ako hydroponic dyan, pero secondary na yun pagka naayos ko na yung vermicast ko. Pag-aaralan ko yung gamit ng vermicast para sa hydroponics, para talaga organic. May slope yung bubong, babagsak doon ko gagawin ng palaisdaan. Gagawa tayo ng dito. Gagawa tayo ng pond dito. Gagawa tayo ng pond. Siyempre may barrier na pataas. Pag nag-overflow, tama-tama, hindi nyo mapapansin may slight slope. So gagawin natin sa overflow, gagawa tayo ng swale para gaganan-ganan siya. Yan ang lowest point eh. So every time na lumalakas ulan, pag nag-overflow, yung dumi ng isda, gaganan-ganan siya. Diba? Tapos hindi ko lang alam, tingnan ko condition doon kung baka meron pang isang gagawin, yung catch, parang pond. So dito bugel culture. Sa mga susunod na gagawin ko, hindi ko nagawa dito, sa gilid gagawa rin ako ng swale para kung umuulan, pasok ng tubig patagilid. Minsan kasi pag taas hindi naman lumulubog eh, maganda pag ganun. Yan, lalagyan natin ang beds. Anyway, tapos ang last phase, kung makakuha pa ng kapital, or hindi naman, ako na mag work of human hands eh, gagawa tayo ng kubo dyan. Titira ako dyan, diba? Parang experiment ko, kasi the idea is, by the way pala, yan yung pader, doon tumataas ang sumisikat ang araw eh, doon nagsiset. So eto portion na to, lalagyan natin ng mga dyan, yung mga gumagapang, yung sinabi kong harang para hindi makalabas yung manok, gagapangan din natin yan pataas. Lalagyan rin natin ng mga kalamansi. We will put stories, diba? Storied pati canopy. So lalagyan ko ng kubo dyan, platform. Siguro lalagyan ko, dayain natin, lagyan natin ng poste, diba? Lalagyan natin ng siguro magandang harang dito para maganda naman, diba? Para may stairs pababa yung gagawa tayo ng, kasi may tubig na dyan eh. So ng bathtub eh, gagawan ko maganda to. Gagawa natin ng liguan. Yes, bagay pa L kasi yan nga pala, no? Kasi dito papasok yung
Yung minsan pag tinatamad mag-compost or ano, yung semi-composted, babato ko doon para may anuhan yung manok. 'Di ba? Nakaganon. Maanuhan yung manok. Siguro dito sa baba yung bathtub. Ito, i-enclose siguro natin to. No? Siguro, no? Imagine mo, nandyan yung kubo. Tapos nandito yung bathtub. Tapos siguro yung lutuan, hanapan natin ang way kung saan isi-situate yung lutuan. Pwede na siguro outside, parang outside kitchen dahil dito nagtatambay. Diyan, malapit tubig. Diyan gagawin lutuan. Gagawa tayo, kukuha tayo ng maraming putek. Tatabas tayo ng mga talahib doon. Gigilingin natin, gagawa tayo ng cub na lutuan. Anyway, yun. Sorry natagalan. Sinasabi ko na sa inyo para gawin ko. Kasi kung di ko sinabi, pag sinabi ko mapapaya ako, hindi ko ginawa. So, subaybayan nyo, anak ng pusa. Experiment dito. Gusto ko pakita. Kasi, wala na akong trabaho. Wala akong bank account. Diba? Wala akong lisensya. Ang gusto ko pakita dito, kung paano gagawin na pag tinulungan mong kalikasan, bibigyan ka na ng biyaya. Yung biyaya niyan, makakain ka muna. Tapos yung surplus nun, yun ang benta natin. Siyempre, kita rin tayo sa artwork natin, bigay ng seminars, di ba? Kung pwede, di ba? Itlog, daming itlog kumaano dyan kung nag-ano ako ng manok. Pero yun nga, makikingi rin akong bayanihan dahil ngayon ko na nalaman ang diferensya ng kultura natin. No? Hindi ko kailangan alam lahat. So, may paminsan-minsan yung mga sa susunod kong video, halimbawa, manok. Dati marami akong manok dito, nagpi-free range lang eh. Pero nahirapan ako mag-alaga ng sisiw dahil pinababayaan ko lang, namamatay sa ano. So, ngayon, iaano ko na. Kukulong ko sila doon eh. Bibigyan ko naman sila pang free range doon sa likod eh. Paminsan-minsan siguro papalabas eh. Problema kasi, nagtatatai dito. Siyempre, naiinis yung kapatid ko. Nakakaya naman, di ba? Madumi. Buti sana kung masipag tayo, lagi natin nililinis, dadalhin lang natin yun. Pero, sabi sa inyo eh, tamad talaga akong tao eh. Okay? So, yun yun. Abangan ang susunod na kabanata.